Alright, so today pupunta lang tayo, kikitain lang natin si, yung editor Julius natin. Pupunta tayo ng multi. Maliit na ride lang 'to, wala pang 5 minutes. Kasi una, tina-test lang natin yung camera natin plus yung mic natin. Kasi meron tayong mic dito. Akala ko kasi siya gamitin for vlogs and whatnot, yung mga review ng motor natin. So, trying to set up. Let's see. Let's see how it would do. Ah, kung ano man naririnig ako ng mic, hindi lang ako sure kung maayos. But, we are going. Kailan mo kasa ako dito. Hopefully. Sure. Ito packing. Yeah. Nasa taas. Dapat pala dito kasi nakasap sa gitna. Mali. Okay. Parang nakahanap ako ng mas okay na pwesto ng bike. Oh, see. Later na lang siguro pag uwi. Dito lang naman tayo sa McDonald's. Oh, dito na siya dito Julius. So, ito na yung motor niya. Dito na tayo. Sinusot ko. Alright, so nandito kami sa McDo sa C5 Extension. Wala kami magawa. Sabi ko, tara merienda. Sabi ko, sige, dito na lang kami magre-record din ng ano. So kung may music kayong maririnig, huwag nyo na lang pansinin. And siguro malamang ano rin yung makaka-copyright din yan. But then again, ito si editor. Nabudol ako. Alam ko, may kinda lang eh. May recording pala. Wala kaming ano, dapat meron tayong parang ano yun, parang stick. Kalimutan ko magdala ako. But then again, kasi hindi, ang topic lang natin ngayon is very, very simple lang. Yung mga nagsasabi na, or rather, simplihan na lang natin. Ang topic today is the best beginner bike. Yun lang naman. Kasi, marami nagtatanong yan sa TikTok natin. Sa TikTok profile natin. Ano ba yung magandang, ang tawag nito, ano ba yung magandang beginner bike daw? From zero, as in mga walang alam, blah, blah, blah. So, syempre, sinasagot ko sila. Sabihin ko na, ito yung mga, binibigyan ko sila ng mga 150cc pababa. So kung malaki kayong tao, di mga 200cc. Pero talagang meron at meron nagko-comment, pinakita ko naman sa'yo, and makikita nyo rin sa screen, may nagko-comment talaga na 400cc daw. Ninja. Ngayon, siguro maintindihan ko sila kasi sabi nila, hindi kami, nag-start ako, ninja ako eh. Diba? Kasi kaya naman maging mabait ka lang sa throttle. In my opinion, hindi mo kasi masisigurado na lahat ng tao merong control katulad mo. Hindi mo rin masisigurado na lahat ng tao kasi laki mo. It's quite inconsiderate to say na, hindi kaya na yan, 400cc, blah, blah, blah. It's arrogant, it's out of touch, and it's inconsiderate, in my opinion. Sa akin lang, bali 400cc kasi mahirap kontrolin. Ako, naka 250 ako. Sa 250, actually before 200 gamit ko. Sa 200 to 250, ako, sa point of view ko, nung ginagamit ko 200 to 250, ang hirap kontrolin sa everyday traffic natin dito. Unang-unang sikip-sikip. Ang laki ng before gamit ko is 2,200. Ano yun, full naked bike yun. Ang size nun is almost big bike na. At ang bigat niya is around 150 kilo. 154 kilo. So sa traffic ng dito sa Metro Manila or dito pa lang pa sa Parañaque, mahirap na. Tapos yung control ng throttle, literal na hindi ka tataas ng 3,000, 4,000 sa ganong traffic. Nakakapagod sa kamay, unang-una. Pangalawa,
ramdam mo yung makina mo talagang iinit sa traffic. Isa yun sa mga consideration lang. Yun ang point of view ko. From someone na nag 110 na beat on the beat, 200cc na sports bike Crosser 200, and ngayon is Rusi Classic 250, which is of course higher cc but lower power. FI na rin. Sa akin lang ngayon ang gamit ko is Rouser 2, Classic 250. Even though 17 horsepower yun, never ako, or rather most of the time, ang takbo ko hindi umaabot ng 5,000 RPM for fifth gear. 3 to fifth gear. Nasa Metro Manila. Ang hirap gamitin ng above ng 4,000. Sa akin yon point of view. Kay Arvin, naka 400 to. Search mo nga kung anong size weight ng Ninja 400. Mabilisan lang. So, in my opinion, ako kasi, honestly, yung pinakaunang-unang motor na drive ko, Honda Wave, sumalpak pa ako sa pader nun. Kasi hindi ko talaga master yung silinyador. I was probably first year high school nun. So, talagang sumalpak ako. And then, ano pa ba? Sumunod nun, SA na. So, 168 kilograms nga ang Ninja 400. Tapos may nagsasabi, di magaang lang yan. I mean, di ba? Mas magaan siya sa... Mas magaan siya sa Dominar. Kasi ang Dominar is 192. Walang kahon, walang gas. So, dry weight yon. Ang Dominar kapag may kahon, may gas, almost 190, 200 na rin eh. Tapos, may mga tao talagang sinasabi nila, hindi, kayang-kaya yan. Manila traffic. Try mong, may mga sumusuko na nga sa 200cc na nasa 150, 130 to 150 kilograms na gaang eh. Tsaka imagine niyo, may kaibigan kami na ganun. Gustong-gusto niya raw mag Ninja 400, 'di ba? Si Ryan. Gusto niya mag Ninja 400 kasi para daw diretso na highway, para isang motor lang daw kasi nga nakatira siya sa Cavite o titira sila sa Cavite at the time. So sabi, sige sa Cavite sila ngayon, oo. So sabi, mag Ninja 400 ako para dadaan ako ng coastal highway na. Para makatipid ako sa oras, tsaka sa gas, blah blah blah. From zero yun, wala talaga siyang alam. So sabi ko, sige ito, nasa akin pa yung Rouser 200 noon. Tuturuan kita magmotor. Tinuruan ko siya magmotor. Tapos ikot-ikot muna tayo somewhere. 'Di ba? So pinag-ikot ko siya sa isang, sa Manila Memorial noon. Or dito sa isang sementeryo dito. Ikot siya, sumemplang. Pagka sumemplang, nagulat ako, nakaupo na lang. Kasi nag-walking ako habang nag-iikot siya. So pagkakita ko, nakaupo na sa kurbada. May gas-gas na yung motor ko. Ano nangyari? Di, bumagsak ako eh. Ito ganyan. Ba't ka bumagsak? Hindi ko tansya ito ganyan. O, di okay. Di, sumemplang na. Wala akong problema. Medyo may tama ang paa, kaliwa. Ay no, kanan paa niya kasi kanan ng linya. O, tapos nagkamali siya. Tapos parang after nun, eto ka na lang, mag 150 ka na lang. Sabi niya, wala na bang mas bababa dyan? So, alam mo yun, may tawag sa ganun eh. Yung a very humbling experience. Rude awakening kung tawagin. Talagang mali kasi na pipilit yun na yung ninja. O sige, para sa mga, I'm not saying na it's not possible. It is possible. Pero in my opinion, para sa regular na Pilipino, I believe it's quite inconsiderate. Kasi may nagtanong sa TikTok, okay daw ba mag zero knowledge or beginner bike ang Ninja 400? Sabi may mga siguro may dalawa doon na sabi nila kaya manageable naman daw yung bigat. Yung throttle naman daw is hindi galit. And I believe that. Actually, I wouldn't believe that kasi ang mas aggressive ang power ng Ninja kaysa Dominar. Sa Dominar, mas kaya ko i-manage kasi ang hatak ng Dominar is the same as nung hatak nung sa akin, although walang top end. I can imagine sa Ninja, mas gabi ang hatak nun. Oo. Ang torque figure, alam ko nasa 50 eh. Ang tanda ko, nasa 50. 40 something lang. Lower. Plus, mas mataas ang RPM ng Ninja. Ang Dominar, ilan ba RPM?
Oo, ang alam ko ang red line mo is wala pang 10. Nasa 9 plus lang ata ang red line mo. Sa Ninja, I believe 11,000 ata yun. O mga ganon. Pagka ganon ang motor mo, ang hirap pigilan ibigay yung power nun or rather ipiga ang throttle. Kasi ramdam mo yung hina sa lower end. Yun lang naman. So, I mean, kasi sa mga katawan ng Pilipino, ang average kasi sa atin, male ha, average male is about 5'5 to 5'7, mga ganyan. Parang 5'6, 5'5 to 5'6. So, abot naman yon sure ako. Pero it's yung build kasi na ng average Filipino is medyo, alam mo yun, alanganin. Advisable lang Ninja 400 beginner sa Westerners, like sa Europe or maybe even sa sa Amerika talaga kasi doon malalaki talaga tao. Actually sa Europe nga hindi nila pinapayagan ang beginners, ang mga zero knowledge bike riders. Kaya nga may license ano pa sila yung level. Sa Australia meron din. Sa Australia parang may A1 license na tinatawag. If correct me if I'm wrong. A1 license hanggang 200cc ka lang. Kaya Duke 200 malakas sa Australia. Kasi yun ang beginner bike. Check mo, alam ko may ganun. Kasi meron tayong may isang foreigner Filipino tayo na host ng YouTube channel or nasa TV siya before. He was explaining na pag nasa Australia ka, ang learner permit mo is somewhere na hanggang 200cc ka lang. Hindi ka pwede lumagpas. And I believe sa Europe ganun din. Oh, sige. Nakalagay dito, ang sa Europe, ang A1 license is up to 125cc lang. Mas mababa pa. And kailangan mo ng A2 license pag lumapas ka ng 125. I believe up to 200 something yun ata. So, bale, ang A2 license, yun yung usual, ano ang kailangan mong license para sa usual na mga beginner bike dito sa Pilipinas. I believe A3 or let me check, A3. Sa atin, A1 lang. Ano na eh. Wala kasing A1 sa atin. Hindi, meron. A1 ba yun? Meron na ba? Iba ng classification. Oo. Parang Ang nasa license natin ay meron tayong A1 is motorcycle, A2 is I believe tricycle. So again, A is motorcycle, A1 tricycle, B is up to 5,000 kilograms, 8 seats. And then B1 is 5,000 kilograms, 9 or more seats. B2 is good. So siguro ito yung mga pantak na. 3,500 kgs. C is goods above 3,500 kilograms. D is BE trailers. C is CE articulate. So sa atin, pag naka-A ka, lahat na ng motor. Okay. Oo. So less yung restriction. Ito, according dito, A1 is up to usually mga moped lang. So, yun nga, hanggang 125cc. A2 license is above up to 35 kilowatts or 47 horsepower. That's A2. Oo. Ilang kilowatts? 35 kilowatts or 47 horsepower. So, abot. Pinokopit ko pa sa utak, meron pa. Oo. Then, yung last is A license, which is lahat na ng range ng motorcycle. So imagine mo, Mhm. So imagine mo yung Europe nga tsaka Australia may ganyung restriction for beginners. Tapos ipipilit nyo na Ninja 400. 'Di ba? Eh mas malalawak ang daan doon. Ayan oh. So, o 'di ba? Kaya actually kaya malakas ang PCX 125. Tayo wala tayong PCX 125. PCX 160 tayo. 125 ang malakas sa ano. Oh, lakas din sa Europe. Actually kaya malakas din ng SYM sa kanila eh. 'Di ba? Kasi nga bina-value ng Europe ang mga small cc motorcycles kasi masisikip ang daan nila. Parang tayo din. Mostly 1.4. Oo. Kaya talagang mahigpit sila. Dapat tayo rin actually. Pero yun na nga. So, bakit mo ipipilit yung Ninja 400 na beginner sa Pilipino? Now, given na sige, may pambili naman, okay lang. Pero sige, sabihin na rin natin na kinaya niya
O may meron naman talagang nakakagawa nun, no doubt. I mean, may mga gano'n talagang tao. Pero again, babalik ako dun sa sinasabi ko kanina na parang to say to everyone na kaya niya mag 400K agad. Paano kung nagkamali ng tantya yung beginner na yun? Tapos sumemplang siya, naka-aksidente siya, din nandamay pa siya. Tapos syempre, may mga taong sasagarin yung budget nila. Hindi mo masasabi na, eh di dapat hindi mo sinagad, hindi mo masasabi yun eh. Kasi may mga tao talagang mansasagad ng budget, maabot lang yung pangarap nilang motor, di ba? Well, isa na ako doon. Di ba? So, hindi mo masisisi yung... So, hindi mo iniisip yung, ano eh, yung repercussions ng sinasabi mo na pwede yan, pwede yan. Sa'yo, pwede maaari kasi una, nag-ingat ka. Pangalawa, kaya ng katawan mo. Pangatlo, kaya ng finances mo. And apat, siguro, sinwerte ka din na walang sumemplang. Or rather, na walang tumama sa'yo, na hindi ka nakatama. Di ba? Hindi mo masasabi, hindi, magaling ako eh. No. Kahit anong galing mo kasi, kung ano ka, kung wala kung kahit anong safe mong mag-drive, kahit anong galing mo, pag tinamaan ka ng kamote, nalintikan ka, tatamaan ka talaga. Candy Kruger effect. Everything that could go wrong will go wrong. Di ba yan? Morse law ba yan? Dunning-Kruger effect. Ang tanda ko, Dunning-Kruger effect is yung someone na may konting knowledge, although inexperienced pa, mas mas ano siya, mas taas yung chance na miscalculate niyo yung alam niya versus sa someone na maalam na at may experience na sa isang bagay. Yun na nga yun. So, I believe yung nagsabi na nag-start siya sa 400. Una, out of touch yun. Like, hindi niyo ba alam kung gaano kahirap magsisisingit niya dito sa Maynila? Ako nga mismo, ang akala ko nun, Dominar 400. Sabi ko sa inyo, di okay na ako, yan lang motor ko. Daily ko na yan, yan na rin pang long drive ko. Sumusuko ako ngayon. Talagang ngayon naghahanap ako ng small bike. Talaga, nag-iisip ako kumuha ng mas maliit na motor o bumili ng mas maliit na motor. Kasi, mali ang akala ko. Biruin mo, mahigit 10 taon ako naka 200 to 250cc. Tapos ang akala ko kaya ko na yung 400 araw-araw. Hindi pala. Una, ang lakas sa gas. Umalis ako ng bahay, bawas lang ako ng 2 bars. Ngayon, kalahati na lang. 10 minutes lang ako nagmotor. Diba? Pero syempre siguro baka nagkamali lang yung gauge or whatever kasi na-stuck eh. But then again, hindi, malakas talaga. Malakas talaga siya sa gas. Unless dire-diretso ka lang sa highway. Diba? Now, don't get me wrong. At gusto ko yung sinabi mo dun sa si Danny Kruger effect na kung sino yung mas inexperienced, sila pa yung, alam mo yun, mas akala nilang tama sila. And, or rather, mas mataas yung chance na mali yung miscalculated yung sinasabi nila. Tayo kasi, we lived it. We lived talaga yung small CC. Nag-start siya 110cc. Nag-start ako noon, yung sumalpak ako na wave. 100cc nga lang yung wave na yun. So, tumama pa sa likod ko to, sa beat. I mean, to be fair, biglaan na siya nag-brake sa harap ko. Plus, yung brake nung motor na gamit ko, hindi gumagana na maayos yung harap. Eh, alam naman natin, yung brake sa likod, hindi ganun kalakas compared sa brake sa harap. Hindi ko makagat ang brake ko sa harap. Kasi yung dati may-ari ng motor, ewan ko ano ginawa doon. Pinadry ata ang, ano, yung brake fluid. Kasi, so, yun. What we're saying is, ano talaga, kaya nga lagi ko sinasabi, actually doon sa mga TikTok videos, lagi ko sinasabi na sobrang daming variable outside na pag lumabas ka na hindi mo makokontrol. Yung mga kasabay mo, yung weather, yung batas, lalo ngayon may NCAP, then yung daan mismo is out of your control. So at the very least, kung magmamaneho ka ng motor na kaya mong kontrolin, kahit bumagsak yan, is a bonus talaga, or rather is a big advantage for you na you have more chances to live or umuwi ng walang gasgas, walang semplang or walang 'di ba? Hindi na natin talaga makokontrol. Ako kasi usually akala ko talaga pag lumabas ako, hindi walang mangyayari sa akin kasi hindi naman ako na-aksidente usually talaga. Hindi talaga. And then etong kailan lang punta kami ng Baguio, safe ako talaga nagda-drive. Safe talaga. Nasa linya ako, ang bagal ko. Paakit ako ng Cannon Road. Pero ako yung sinalpak ng lasing na bata.
Oo. Nung February, nung umakyat kami, di ba may gig kami nung sa Radyang noon? So imagine niyo yun, safe ako noon, ang takbo ko 40 kilometers per hour lang, paakyat ako ng Cannon Road. Hindi naman naka-headlight ako kasi alam ko, pangit yung pagsaway kasabay. Tapos, sinalpak ako. O wala na akong control doon. Pero lahat ng tama, ginawa ko naman. Diba? That's what I'm saying. The more na lumalabas ka at nagda-drive ka, tapos iisipin mo na you leave it always to chance na walang mangyayari sa'yo. Tapos sasabihin mo, hindi, pag nangyari sa akin to, okay lang. O, nung nangyari, di lang kasi nakunan nung unang punta namin ng Lobo nila Vance. Bumagsak ako noon kasi paakyat yun eh. Bumagsak ako noon. So, si Boom nag-miss gear. Inabot ko si Boom. Kasi syempre, alam mo naman, Dominar, medyo malakas ang hatak. So, naabot si Boom sa unahan ko siya. May isa o dalawang motor naman before ang layo namin. Pero nag-miss gear pala siya, tapos hindi siya naka-accelerate agad. So, ako naman, nasa likod niya, malapit na ako sa kanya, pero nakapag-brake ako ng maayos kasi unang-una naka-ABS ako, which is good. Dual channel yon. So, nag-decide ako ngayon, gigilid na ako kasi aayusin ko rin yung mga naka-charge. 'Di ba? Sa yung 360 cam na hinaram ko kay Wally, yung basta yung mga phones kasi naka-charge. So nakagilid pa ako ng maayos. Biruin mo, paangat yun Pero pag apa ko ng kanan, hangin na pala. Bangin na pala yun. Bagsak ako ganon. So nakaganon ako ngayon sa gilid. So akala ko, kaya ko yung 192 kilos iangat. Hindi pala. Kasi mali yung angle. 'Di ba? So doon ko naisip na kung yung Rouser 200 ang dala ko, naangat ko ng isang binti yun. Kasi nangyari na rin naman sa akin sa Rouser yun, na bumagsak na rin sa akin yung Rouser, pero naiangat ko lagi. Itong Dominar hindi ko talaga kaya. So alam mo yun? So may biruin mo, matagal na ako nagda-drive, namamali pa rin ako. So I'm just giving out lessons na, or rather tips na makakatulong din sa inyo in a way na sige, sabihin natin okay, let's get on with the idea na pwede kang mag 160 kilos pataas na motor. To be exact, 168 kilos pataas na motor na merong 45, 47 horsepower pataas. E di mag R1 ka na, unang motor. Papapigil ka pa, di ba? Hindi, ito na lang. Duke 690. Duke 690, 149.5 kilograms. Sobrang ang 149 kilograms. Yung power, I'm sure, nasa 70 to 80 yan. 72. Yun. 72 horsepower. Hindi magano ka na lang. I-disregard nyo. Pero, to credit naman to them, sabi kasi nila, mabait daw ang throttle ng Ninja. I doubt. Mas wild yun sa Dominar. Dominar ka nakakapikon ng dalin eh. First of all, 2-cylinder yon. Iba ang hatak ng 2-cylinder versus sa single. Ang single, mas maganda yung torque nun. Low-end torque. Ang 2-cylinder, kailangan mo umabot ng mid para maramdaman mo yung toong torque nun. But siguro, kaya nga siguro nila ina-advise na, sige, mag Ninja 400 kayong beginner kasi kailangan mo pa naman siyang pigain para maramdaman mo yung power. Pero I still won't say na mag Ninja 400 kayo sa beginner bike. Pero ikaw, kung papipiliin ka per category, like automatic, semi-manual, manual, alin doon yung anong motor ang pipiliin mo for a beginner, zero knowledge? For automatic, no question, yung mga 1.5cc pababa. Specifically, yung maganda is Honda Beat kasi maganda ang arangkada ng Honda Beat versus Click 125. Dio, pwede naman, pero kasi ang baba ng CC ng Dio yata. Ang Dio, oo. Ang pipiliin ko is Click 125 or yung 125 ng, Beat 110 Beat or yung 125 ng Yamaha. Tapos, yung mga Gravis kasi mas maganda yung Gravis kaysa yung ibang 125cc. Tapos, pagdating sa manual, mahirap kasi manual kasi mga 16 horsepower pataas usually manual, mga 150cc. XTZ
YTX ay yung patricycle. O pwede yun. 125cc lang. Kaso iba yung gearing nun. Mahirap masanay doon. Fourth gear lang din. 4 years lang din yun. Sa semi-matic, lahat naman ng semi-matic madaling gamitin eh. So, beginner friendly yung semi-matic. Question. No question yun. Sa manual, lahat doon is 150. Ang mga normal gearing, hindi pang tricycle na gearing. So, mahirap sabihin. Pero kung papapiliin ako, ang pinakamadali is yung Honda kasi mas mababa yung power sa Honda. Which is around na lang yun, 15 horsepower compared sa 17 ng Yamaha and ng Raider. Ako naman, bago ko ibigay yung mga picks ko, siguro, kung talagang zero knowledge ka, mag-Honda driving school ka. Actually, yun yung in-advise ko doon sa isang kaibigan natin, Sir Leo. Yung isang kaibigan namin, kumuha ng motor, di marunong mag-drive. Marunong, pero yung pampiga-piga, paikot-ikot lang ng village nila. Sabi ko, para safe ka, pag lumabas ka, para safe din yung mga kasabay mo, mag-Honda driving school ka. So, last year, may promo yung Honda Safety Driving School. So, na-avail niya yun. Ngayon, inaantay niya ata nagpa-practical driving course na siya doon. Talagang mag-lead siya dalawang araw. Oo, para doon. Nagawa niya na yung theoretical niya doon eh. Maganda, natuwa siya actually. Maganda daw. Ano pala, for pahabol, for manual, maganda ang Yamaha SZ. Kasi mababa lang horsepower nun. 13 lang yun. Tama na, maganda. Pero wala nang SJ. Meron pa usually. Meron ba ba? Pero 14 lang. Yung, kung may SJ pa, alam mo kung may pera lang ako, bibili ako ulit SJ. May pera lang ako ulit. Carb yun eh. Carb pa rin ba? Hindi na sila nag-replace ng FI. So, may pick naman sa Matic. Yeah. Sasabihin ko ano rin eh. Beat din eh. Sa Matic. O kaya yung mga Motorstar na yung legend, yung last week na pinag-usapan natin. Sa manual naman, yung mga Gixxer na 155. Ganda yung mga yon. Mga 5 gears lang yung mga yon eh. So, mabait. Forma. Alam mo yun? Tsaka mura. 110,000. Na may ano na. You know, may enough performance. Tapos, kung sa semi naman, Honda Wave talaga ako. Number 1. Honda Wave o kaya yung ano yung Smash? Suzuki Smash. Kasi kung patipiran lang sa gas, Smash na. Pero kung kasi kapag nabanggit ko na doon sa TikTok na video eh, kapag nag Honda Wave ka kasi, beginner, tas natuto ka na nag Honda Safety Driving School ka na, marunong ka na mag-banking, alam mo na yung mga gagawin, pwede mo nga yung i-modify yung wave mo. Sa Cavite, sa may Panaik, napakarami dun na mga kargadong Honda Wave. Mga Thai, Malaysian concept, yung mga ganon. Tapos kakargahan nila magiging 110, 125cc yung mga yun. Magiging 150, 160. Yamaha site is very good. Alam ko wala nang site ngayon eh. Pero may PG1 naman eh. Ang PG1 site naman yun eh. Na may forma lang. By the way, PG1, binabaan ng presyo. Ang PG1 is nasa 84, 85, 83. Actually, isa yun sa mga unang videos na pumutok dun sa TikTok na page natin. Doon nag-start na mag-post ako kasi nagulat din yung mga tao. Biglang binaba. Nagulat din ako nung nakita ko yun. Pero tama rin binaba. So, beginner bikes and whatnot, tama na lahat ng 150. Kahit yung mga sports bikes, CBR, R15, R15N. Actually for sa mga 150cc, di ko recommend yung Raider at yung bagong Yamaha Sniper. Yung Sniper 155. Pero 150 Sniper pwede pa yon kasi maganda naman ang hatak nun. Ako masasuggest ko pa yung Sniper na carb. Kasi medyo tame pa yung carb. Pero okay din, kaya rin yung FI, wag lang walang ya yung driver. Alam mo yun, kaya rin yung FI, kaya rin naman yung mga 155. Pero syempre, pag sumemplang ka sa mga yun, medyo masakit na sa bulsa. Masakit na rin sa dibdib. You know, I highly advise talaga nga. Actually, meron pang point sa buhay ko na sabi ko, kung nag-uumpisa pa lang kayo magmotor, mag-China bike na lang kayo. 'Di ba? Actually, speaking of, na nag-start sa 150, may tropa kami na nag-start sa 150 na Sniper, yung carb pa. Sino? Si ano? Hindi, si Alvin. Yes, FI mo. Sa FI na ba yun? FI na yung 150
150 FI na pala, sorry. Pero yung 150 pa lang yon, hindi yung 155. So, kahit pa paano, maganda pa siyang kung beginner bike. Okay pa siya. Okay pa yung 150 actually. Ah, yung mga 150 na scooter okay naman din. Wag lang din talaga nga hindi naman gano'n kalalakas yung mga yun. Pero hindi ko oo, hindi ko na kasi ina-advise yung mga 150 masyado na scooter kasi ang mga scooter 'pag nagkamali ka ng piga, yung tipong naalala mo si Sir Leo tatama pa sa gutter o dun sa box ng PLDT. Oo, kasi nga napiga niya ng ano, so siyempre dire-diretso lang 'yun, oo. So 'yun nga yung sinasabi ko, kapag naipit ka, nagkamali ka napiga mo lang, nangyayari sa mga newbies 'yun, eh. Napiga mo lang ta's if you meant to brake pero napiga mo, alam mo 'yun, nangyayari, eh. Kung naka-manual ka, 'pag binitawan mo yung clutch mamamatay 'yun. 'Pag naka-semi ka, at the very least hindi gano'n kataas yung speed mo kasi may top speed yung certain gear ratio yung gear mo. So Power lang madalas. oo. So medyo mas mananalify ang damage or rather mas bababa yung damage the more na from automatic to semi to manual. 'Pag manual, actually maganda talaga manual, eh. Mahirap lang siya sa umpisa. Actually, kung ako magre-recommend talaga ng motor for beginner, mas maganda mag-start sa manual. Kasi pag natututo ka na ng manual, matututo ka ng mag-control ng throttle kahit saan. So kung bumalik ka sa scooter, alam mo kung kailan ipipiga ang throttle at kung kailangan ibirit. Unlike pag nagsimula ka sa scooter, basta sa'yo piga ka lang ng piga. Kaya marami ring kamoteng scooter kasi they have parang piga lang sila ng piga, eh, 'di ba? Pero I digress. Punta na siguro tayo dun sa Motorcycle of the Week na this week ang magpe-present naman si Julius. Actually, speaking of beginner, and actually na-mention na kanina yung motorcycle of the week natin, which is the Yamaha PG1. PG1. As mentioned earlier, ang PG1 nagbaba na ng price from 95k, around 95k to 83k na lang. Before, yung PG1, nung unang papakita yun, nung may teaser pa lang, ang binibigay na price is around sa 100 plus. Tapos, nung nag-release, nakita mo dami nagreklamo, ginawang 95, around 95. Alam ko 110 to 112 nung una. Dahil nagreklamo binaba ng 95. And then actually may nag-comment sa TikTok, ipapakita ko sa inyo. Nag-comment sabi nila 110, tapos binaba ng 95. Tapos yung mga supporters niyan sinasabi, hindi kasi kayo yung target market ng Yamaha, blah blah blah. Tapos binaba daw ng 85. Eh di napahiya ngayon yung mga nagsasabi na hindi kayo yung target market. Tayo talaga ang target market naman. So, diba? Unang-una 115cc lang yan, 'di ba? First of all, 150 lang yan. Oo. Imagine mo, ang Yamaha Vega Force, which is yung Vega Force size, which is yung pinaka-base na bike nun, the frame, side bass, the side yung frame is around 70k. Oo. Nagdagdag lang sila ng, which is yung current price ngayon, is 12k para makuha yung aesthetic na anong tawag dito, kamukha ng Hunter Cub or yung Honda Trail na tinatawag. Ano na siya, good enough na yung power niya, tapos affordable na, semi-affordable na. Kasi yung 95k siya, parang hindi mo kaya i-justify yung price. So ngayon yung mga nagsasabi na hindi kayo yung target market nun, Hindi pahiya sila. sucks to be you. Sucks to be you. Kasi ang target niyan is yung ang tawag doon, everyday hindi, may tawag doon eh. Yung mga enthusiast ng classic bikes, which is usually mga mahilig na mag-mod ng mga pantra o pantricycle. Hindi yung mga fan ng Vespa or yung fan ng ano yung isang Yamaha din na mahal, yung XSR, which is yun, hindi ko kayang i-justify yung price nun. Mas ang mahal nun, 170k yon, mas mahal 180k yon. R15 magkano lang yun? Walang walang ABS. Walang ABS yon. Ang R15 complete ABS yon, harap likod,
mas maganda ang control ng R15, pati yung size. Magkano lang yun? 160? Less than 160? Less sa F or the same price price ng FE pero mas mahal XSR. Nasa 160k lang yun. Imagine mo kung gaano kalaking difference noon. Binawasan mo pa ng flarings or fairings. Oo, actually. Yung XSR, mainit na topic din yan din sa TikTok page natin. Ang dami kong kaaway doon. Pero marami rin akong kakampi. Sabi nila, eto pa, ang mga kampi ko, owners. Owners ang kakampi ko, Chong. Si Zach. Zach, nandun si Zach. Nandun si Zach. Yung mga, nung sinabi kong, nag-voice out talaga ako, sabi ko, mahal ang XSR, mahal ang PG1. Ang mga kakampi ko, owners. Tapos alam mo kung sino yung mga nagsasabi na? Mga hindi owners. PG1. Actually, thankfully, babaan na yung PG1. So, worth it na siya para sa akin yung 83k na price for the aesthetic. 70k ang Yamaha sight nung dinabas yun. 70, 75. Konti lang dadagdag mo, pogi na yung motor mo. Good enough na yung power nun. Maganda na yung suspension nun para sa price. Ano na yun? Pwede nang pang everyday yun. At pwede mong pang gala kung saan saan. Actually, marami nga nagtatanong kung kaya ba raw ng PG1 umakyat ng bundok, mga ganun. Feeling ko kaya naman. Kung mabigat kayo at nakukulangan kayo ng hatak, sprocket, set lang naman katapat nun. Takbo yun. Basta ang motor kasi nasa around 12 horsepower, safe yan. Safe nang makaakyat ng Benguet yan or wherever. Pero what I'm saying is, PG1 is very good. Sa akin, saktong-sakto na siya sa price point niya. Kasi maganda naman talaga yung itsura niya. May kapitbahay ako naka PG1, maganda talaga. And then, pero nung unang nilabas, napigan ako eh. 110, 112. 95, kahit nung nag-price slash sila from 110 to 95, ang mahal pa rin talaga. Hindi mo kaya i-justify yung price nun for doon sa ganung horsepower. Actually, may isa pa ako nakita na classic looking bike naman din na based sa Honda Cup. Actually, Honda Cup naman. Merong Honda Cup copy from Bristol, which is 130 plus yung price. Sobrang mahal nun. Bristol lang yun. Hindi siya Honda. Pero kasi, bababa na siya kung ididikit mo siya sa tunay na Honda Cup. Kasi 200 plus ang tunay na Honda Cup. But then again, di na, mag-Honda Wave na lang ako. Pukamod ka na lang, di ba? So yeah, what do you guys think dun sa natin, sa Motorcycle of the Week? Comment down below kung anong masasabi niyo about the PG1. But yeah, I think that's it. Diba? So may final words ka ba sa mga beginner bikes and sa Motorcycle of the Week? Alam natin na ang the best beginner bike ay ang Turbo Hayabusa. I agree. Sa lahat nakikinig dyan, pag zero knowledge kayo, Turbo Hayabusa, Google nyo, search nyo, it's the best beginner bike. Right? So, search for Turbo Hayabusa, Yami Noob. Literal, talagang he will explain to you why it's the best one, why it's the best logical choice, financial choice. Turbo Hayabusa, best choice, best beginner bike. Alright, so we'll see you guys, and ciao.